Pagpapatuloy ng talakayan tungkol sa proseso, layon at halaga ng pagsasaling siyentipiko at teknikal, inilahad din ni Almario 1997 ang mga panukalang hakbang sa pagsasalin na ayon sa praktika ng Universidad ng Pilipinas. Isinaad ito sa gabay na inilabas ng UP Sentro ng Wikang Pilipino, kabilang dito ang una, ang pagtumbas mula Tagalog, Pilipino o mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Ikalawa ay ang panghihiram sa Espanyol. Pangatlo ay ang panghihiram sa Ingles, pagbabago sa baybay o pananatili ng orihinal na baybay sa Ingles. At panghuli ay ang paglikha. Ang unang hakbang na inilahad ay konstitusyonal at makabayang tungkulin sa pagpapayaman ng wikang pambansa. Kung maagang isulat ang paabakada o higit na maagang isulat ang salitang Espanyol, makatuwiran ang pagpili sa mga ito kahit napalasak ang paggamit sa terminong Ingles. Pinalawanag din ni Almario ang 2 punto sa maaaring gamitin sa pagsasaling teknikal at siyentipiko. Una, dapat ang pag-aaral ay higit na praktikal na madali ang hiramin ang salitang Ingles at ipraktikal ang paghiram sa Espanyol. Halimbawa nito ay ang karbonato or carbonated. Ikalawa, sa ngayon at tungo sa malawakang panghiram sa Ingles para sa agaham at iba pang makabagong disiplina. Mainam ang tuntunin ng sanggunian sa Filipino o sangfil na baybayin muna sa orihinal na anyo ang bagong hiram ng salita sa Ingles. Masasabi nga ang pangunahing layon ng pagsasaling teknikal at siyentipiko ay komunikasyon. Ito rin ay may layong magbahagi ng impormasyon sa mas nakararaming mamamayan na hindi lubusang nakakaunawa sa simulaang lingwahe. Sa karaniwan ay Ingles ayon sa banggit ng prominenteng tagasalin na si Dr. Aurora E. Batnag, 2009. Inilahad naman ni na Antonio at Inigo Jr. 2006 na hindi matatawaran ang halaga ng ganitong uri ng pagsasalin sa pagpapalaganap ng impormasyon sa iba't ibang sangay at institusyon ng bansa. At ikinukonsidera rin nilang isa ito sa mahalagang faktor sa paglilipat, pag-iimbak at muling pagpapanubalik ng mga karunungan saan man dako ng mundo. Sa pag-aaral ng batikang lingwista at tagasalin na si Ara Al-Hasnawi 2003, binigyan din ang katangian ng tekstong siyentipiko na siya rin dapat tandaan kapag nagsasalin ng katulad na teksto. Ayon sa kanya, ang tekstong siyentipiko ay nagpapakita ng pagiging makatwiran, kariyakan, katotohanan sa partikular na realidad, generalisasyon, kahulugang referensyal, denotasyon, leksikal at paglalapi. Madalang ang mga idiomatikong pahayag, paggamit ng mga daglat, acronym at register. May karaniwang ekspresyon, paggamit ng terminolohiyang eotipiko, espesyalisadong item at formula, at hindi gumagamit ng matalinghagang salita, 2006. Ang mga ito ay taliwas sa mga katangian ng isang pampanitikang akda. Ukol naman sa mga taga-salin ng mga akdang teknikal at siyentipiko, karaniwan na ang mga ito ay may angking katatasan at kausayan sa 2 kasangkot na wika. Ang 51, simula ang lingwahe at tunguhang lingwahe may sapat na kahandaan sa pagsasalin at may malalim na kaalaman sa paksang isinasalin. Lahat ng mga ito ay may tampok na katangian upang masiguro ang kalidad ng salin sa ganitong uri ng akda. Nagtala ang London Institute of Linguistics or LIL ng mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin ng tekstong siyentipiko at teknikal. Sinipi mula kay Ratnag et al., kabilang dito ang mga sumusunod. Una ay ang malawak na kaalaman sa tekstong isasalin. Pangalawa ay ang mayamang imahinasyon upang mailarawan sa isipan ang mga kasangkapan o prosesong tinatalakay. Pangatlo ay ang katalinuhan upang mapunan ang mga nawawala o malalabong bahagi ng orihinal na tekster. Pang-apat ay ang kakayahang makapili at makapagpasya sa pinakaangkop na terminong katumbas mula sa literatura ng mismong larangan o diksyonaryo. Ikalima ay ang kasanayang gamitin ang pinagsasalinang wika ng
may kalinawan, katiyakan at tisa, at ang karanasan sa pagsasalin sa mga kaugnay na larangan o disiplina. Madalas na hindi nakararanas ang isang tagasalin ng mga suliranin sa kung paano isalin ang mga konsepto at salitang di likas sa tunguhing lingwahe. Narito ang mga ilang pamamaraan sa pagsasaling siyentipiko at teknikal na halaw sa pag-aaral ni na Enriquez at Protasio Marcelino 1984 na may pamagat na Neo-Colonial Politics and Language Struggles in the Philippines. Una ay ang saling angkat o ang tinatawag na direct borrowing. Ikalawa ay ang saling paimbabaw or surface assimilation. Ikatlo ay ang saling panggramatika or grammatical translation. Pangapat ay ang saling hiram or loan translation. Saling likha or word invention. Saling daglat or abbreviated word. Saling tapat or parallel translation, at saling taal or indigenous concept oriented translation, at ang saling sanib or amalgamated translation. Maliban sa issue sa mga suliranin sa pagsasalin, malaking issue rin ang halagang pagsasalin ang kalidad ng mga ginagawang pagsasalin at gayon din ang kakulangan ng mga tagasalin ng mga technical at siyentipikong akda. Sinasabi na mas mataas ang pangangailangan sa mga tagasalin kung kaya nangangahulugan lamang na kakunti ang mga mataas na kakayahan sa ganitong uri ng trabaho. Unang dahilan ng kakulangan nito ay ang katotohanang hindi lahat ng eksperto o maalam sa mga larangang teknikal at siyentipiko ay marunong magsalin. Ikalawa ay kung maalam naman sa pagsasalin ng isang tao, maaaring kulang naman ang kanyang kakayahan sa technical na larangan. Kakunti lamang ang parehong may mataas na kaalaman kapwa sa pagsasalin at disiplinang isinasalin, o yung tinatawag na technician translator o scientist translator. Ikatlo, ang kaalaman sa isang technical na larangan ay hindi nangangahulugang marunong na rin sa ibang larangan. Dahil dito dapat na may kanya-kanyang mga tagasali ng bawat larangan. Tunay ngang espesyalisado lamang ang larangang ito.